Hindi ko inakala na malalampasan ko ang pagsubok na yon, lalo na nang kasama ko si Giovanni at ang napakalaking aso niyang si Bantay. Hello, ako si Luningning, 28 taong gulang, isang simpleng babae mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Mahilig akong magluto, magbasa ng mga nobela at mag-alaga ng halaman sa aming maliit na bakuran. Nang makilala ko si Giovanni, isang mabait at mahinahong lalaki mula sa kapitbahayan, akala ko'y doon na natagpuan ang aking kaligayahan. Ngunit ang totoong hamon ay nagsimula nang magdesisyon kaming magsama sa isang bahay sa bayan, kasama ang kanyang aso na si Bantay, isang dambuhalang German Shepherd na halos kasing laki ng isang kabayo. Si Giovanni ay may isang matatag na trabaho sa isang call center sa Starosa at ako naman ay nagtatrabaho bilang guro sa isang pampublikong paaralan dito sa Liliw. Nang magsimula kaming magkarelasyon, tila perpekto ang lahat. Ngunit nang magpasya kaming magsama sa iisang bahay, unti-unting lumabas ang mga bagay na hindi ko inaasahan, lalo na tungkol kay Bantay. Alam mo ba yung pakiramdam na kahit gaano mo gustong umayon, may mga bagay na talagang mahirap tanggapin? Ganito ang naramdaman ko nang una kong makita si Bantay na naghihintay sa labas ng pintuan ng bahay namin, parang bantay na naghahanda sa pagdating ko. Ang alaga ni Giovanni, bagamat mabait, ay napakalaki at minsan ay nakakabahala. Hindi ko maiwasang manginig kapag bigla siyang tumatalon sa akin, nilalamas ang aking mga kamay gamit ang malamig na dila niya na parang isang malikot na tuta. Bago kami lumipat, nagtakda ako ng ilang patakaran. Isa na rito na hindi papayagan si Bantay na pumasok sa loob ng bahay. Napansin kong hindi ganoon kasaya si Giovanni dito, pero pumayag naman siya. Hindi dahil gusto niya, kundi para sa akin. Kung komportable ka na, maaari nating pag-usapan ulit ito, aniya habang nakangiti na may halong pagsubok. Sa mga unang linggo, ang bawat pag-uwi ko mula sa paaralan ay isang maliit na labanan. Doon si Bantay sa gate, nakayuko ang buntot na parang gustong sabihan ako na ikaw na ang aking mundo. Ngunit sa bawat pagtatangkang pumasok, siya ay tumatalon, nilalapnos ang aking pantalon at hinihila ako gamit ang kanyang ilong. Napapangiti ako ng bahagya, pilit na pinipisil ang aking kaba at agad na isinasara ang pinto. Sa labas, naririnig ko ang mahihinang iyak niya na tila nagdadalamhati sa pagkakahiwalay. Sa gabi, habang si Giovanni ay naghahanda ng hapunan, madalas kong mapansin si Bantay na nakatayo sa bintana ng kusina, may malalaking mata na nakatitig sa loob. Parang sinusubaybayan niya ang bawat galaw ko, at hindi ko maiwasang matawa sa kanyang pagiging matalino. Minsan, nilagyan ko pa siya ng kaunting pagkain sa labas ng bintana. Hindi ko rin maintindihan kung bakit, pero parang gusto kong mapasaya siya kahit papaano. Habang tumatagal, unti-unti kong natutunan na hindi lang siya isang aso. Si Bantay ay naging bahagi ng aming maliit na mundo. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating nang magbago ang shift ni Giovanni sa trabaho, na ngayon ay gabi na ang oras niya ng pagpasok. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero ang ideya na mag-isa akong magtatagal sa bahay habang gabi ay nagdudulot ng takot sa akin. Ngunit sinigurado ni Giovanni sa akin, hindi ka nag-iisa, Luningning. Kasama mo si Bantay. Ngayon habang nakaupo ako dito, nilalabanan ko ang kaba sa bawat tunog na naririnig ko mula sa labas. Ang hanging pumapasok sa mga bubong, ang kaluskos ng mga dahon na nilalampasan ng hangin, lahat ay tila nagiging mga anino ng aking mga pangamba. Ngunit naroon si Bantay, tahimik na nakasuporta sa akin, isang dambuhalang tagapagtanggol na hindi ko inakala na kakailanganin ko ng ganoon kalaki. Ako ba talaga handa? O may itinatago pa ba ang gabing ito na magpapabago sa lahat ng aking pananaw? Minsan, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ko si Bantay na nakatambay sa labas ng aming bakuran. Parang siya ang hari ng aming maliit na mundo, malaki, matatag, at may kakaibang presensya na nagbibigay ng kapanatagan sa kabila ng kanyang laki. Pero kahit ganoon siya kabantay, may mga sandaling hindi ko maiwasang mapaisip, paano kung may nangyari sa kanya habang wala ako? Paano kung siya ang aking tanging kasama sa dilim at hindi niya ako maprotektahan? Hello muli, ako si Luningning. Sa mga araw bago nagbago ang shift ni Giovanni, madalas kaming magkasama ni Bantay sa aming lumang bahay sa bayan. Hindi ko pa siya lubusang nakikilala noon, kaya naman nagtakda ako ng malinaw na hangganan. Bawal siya pumasok sa loob, ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nababago ang aking pakiramdam.
Nang dumating ang gabi na kailangang magtrabaho si Giovanni, ramdam ko ang bigat ng pag-iisa. Ang mga tunog sa paligid ay nagiging mas matindi sa dilim, ang huni ng kuliglig, ang huni ng mga ibon sa gabi, ang kaluskos ng mga dahon na tila may nilalakad. Hindi ko maiwasang maramdaman ang takot, isang takot na dati-rati ay hindi ko naramdaman. Ngunit sa likod ng aking kaba, naroroon si Bantay, tahimik at nakatutok sa bawat galaw. Isang gabi, nang halos magdalawang oras na akong nag-iisa, nilapitan ko si Bantay at tinawag ang kanyang pangalan ng marahang boses. Bantay, tara na sa loob. Sa una, tila nag-atubili siya, pero nang makita niya ang aking mata na puno ng pag-asa, unti-unting lumapit siya at pumasok sa bahay kasama ko. Mula noon, unti-unti kong binuksan ang pinto para sa kanya. Hindi na siya lamang bantay sa labas, siya na ring kasama sa loob. Sa tuwing ako'y nagbabasa o nanonood ng pelikula, si Bantay ay nakahiga sa tabi ko, tahimik, ngunit laging handang protektahan ako sa anumang oras. Ngunit may isang gabi na hindi ko malilimutan, isang gabi na nagbago ang lahat, at naisip ko na baka hindi lang simpleng aso si Bantay. Habang nakatulog ako sa sofa, narinig ko ang mga yabag sa kusina. Bumangon ako ng dahan-dahan at doon ko nasilayan ang isang bagay na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko pa alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit ang gabing iyon ay nag-iwan ng mga tanong na kailangang sagutin. Bakit tila may lihim si Bantay na hindi niya sinasabi? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga kakaibang kilos sa dilim? Hindi ko man maintindihan ngayon, isa ang sigurado ako. Ang buhay namin ni Giovanni at si Bantay ay hindi na magiging dati pa. At sa bawat paghinga ko, naramdaman ko na ang isang kakaibang kwento ay nagsisimula na. Ngunit paano ko haharapin ang mga pagbabagong ito? At ano ang susunod na hakbang para sa amin? Hanggang dito muna ang kwento ko, ngunit tiyak na marami pang hindi inaasahan ang darating. Hindi ko malilimutan ang gabing yon nang lahat ay nagbago. Ako si Luningning, 28 taong gulang mula sa Liliw, Laguna, at sa simpleng buhay ko kasama si Giovanni at ang dambuhalang aso niyang si Bantay, natuklasan ko ang kakaibang bahagi ng aming kwento na hindi ko inaasahan. Matapos ang mga unang araw na puno ng kaba at pag-aalinlangan, unti-unti kong napansin ang mga kakaibang kilos ni Bantay kapag gabi na. Hindi siya katulad ng dati, hindi na siya tahimik at nakahiga lang sa tabi ko. Sa halip, minsan ay naglalakad siya sa paligid ng bahay, tila may hinahanap o inaalagaan na lihim na bagay. Minsan, naririnig ko ang mga malalambing niyang unggol na para bang may gustong iparating sa akin pero hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng libro sa sala, bigla siyang tumayo at tumakbo papunta sa pintuan ng likod. Tumahol siya ng malakas at nang buksan ko ang pinto, napansin kong nakatingin siya sa dilim ng aming bakuran na may kakaibang sigla. Parang may nakikita siya na hindi ko makita, isang anino, isang presensya na nagdudulot ng takot at kuryosidad. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, bakit ganoon ang kilos ni Bantay? May tinatago ba siyang lihim? O baka naman may ibang dahilan kung bakit siya ganon? Sa mga susunod na araw, sinubukan kong maging mapagmatsyag sa kanyang mga galaw, sinusundan ko siya sa bakuran, pinagmamasdan ang kanyang mga mata na nagliliwanag sa dilim. Ngunit higit pa sa mga kakaibang pangyayari, napansin ko rin na unti-unti akong nagiging komportable sa kanyang presensya. Ang dating takot ay napalitan ng isang kakaibang kapanatagan, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, parang siya na ang aking protektor, ang aking tahimik na tagapag-alaga sa gitna ng mga dilim at ingay sa gabi. Si Giovanni naman, bagamat abala sa trabaho, ay napapansin ang pagbabago sa amin ni Bantay. Madalas siyang ngumiti kapag nakita niya kaming nagkakasundo, parang nagulat siya sa pagbabagong iyon. Mukhang nagkakaintindihan na kayo, sabi niya isang umaga habang hinihipa ng kape. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga tanong sa aking isipan. Bakit biglang naging iba si Bantay? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga lihim na kilos? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang mga pagbabago sa buhay namin? Isang gabi, habang si Giovanni ay nasa trabaho at ako'y nag-iisa, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa bahay. Tumingin ako sa paligid at doon ko nakita si Bantay na nakatayo sa gitna ng sala, nakatitig sa isang sulok na tila may hawak na lihim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, parang may tinatagong kwento na sabik ng ilahad. Doon ko naisip, hindi lang basta-basta ang buhay namin ngayon.
May mas malalim na nangyayari at ako ang kailangang maging matapang upang harapin ito. Ngunit paano? At handa ba ako? Ang mga sagot ay unti-unting magsisimulang lumitaw, ngunit sa ngayon, nandito ako, nakaupo sa dilim, kasama si Bantay na ngayoy hindi na lang isang aso, kundi isang misteryosong kasama sa isang kwento na puno ng hiwaga. At sa paglipas ng mga gabi, alam kong may mas malalaking bagay pa kaming haharapin na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko inakala na darating ang araw na makakaranas ako ng ganitong klase ng takot at kaba sa sariling tahanan. Ako si Luningning mula sa Liliw, isang babae na dati takot sa mga aso, pero ngayon ay may dambuhalang kasama sa buhay, si Bantay. At ang kwento namin ay unti-unting nagiging isang kakaibang pagsubok na hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa bakuran, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na nagpapalambot sa paligid. Nakapikit ako at nilanghap ang malamig na hangin, ngunit bigla akong napalingon nang may marinig akong yabag sa likod ko. Hindi ko inaasahan na si Bantay pala iyon, na may kakaibang tindi sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan, halos maramdaman ko ang kanyang init sa malamig na gabi. "Anong nangyayari, Bantay?" Tanong ko habang hinihipa ng aking mga kamay sa lamig, ngunit wala siyang sagot maliban sa mahinang pag-ungol at ang malakas na pagkababa ng buntot. Napatingin ako sa kanya at doon ko nakita na parang may iniindang kaba ang kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi parang may babalang gustong iparating. Pumunta siya sa tabi ng bahay at doon ay may isang maliliit na kaluskos na narinig ko mula sa madilim na sulok. Naglakad kami papunta roon at habang lumalapit kami, napansin kong may isang bagay na tila gumagalaw sa dilim. Parang isang anino na mabilis na dumaan sa likod ng mga halaman. Naramdaman ko ang puso ko na kumakaripas, ngunit sa halip na matakot, parang may lakas na dumaloy sa aking mga ugat. Si Bantay ang nagbigay sa akin ng tapang kahit na hindi ko pa lubos na nauunawaan kung ano ang nangyayari. Sinundan namin ang anino hanggang sa dulo ng bakuran, pero bigla itong nawala na parang bulalang. Pagbalik namin sa loob ng bahay, si Giovanni ay nasa sala na, nakatingin sa akin na may halong pag-aalala. "Anong nangyari? Bakit parang nanginginig ka?" tanong niya. Ipinaliwanag ko ang nangyari. Kasama na ang kakaibang kilos ni Bantay. Napailing siya pero may ngiting dumaloy sa kanyang mga labi. "Sabi ko na sayo, may kakaibang koneksyon si Bantay sa paligid natin," sabi niya habang inaabot ang kamay upang haplusin ang ulo ng aso. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring iyon, hindi pa rin nawawala ang mga tanong sa aking puso. Ano ba talaga ang nangyayari sa bahay namin? Bakit ang aso na dati simpleng alaga lang ay tila may ipinaglalaban na lihim? At higit sa lahat, paano kami magiging ligtas sa mga darating na pagsubok? Hindi ko pa rin alam ang sagot, ngunit unti-unti kong nararamdaman na ang buhay namin ay hindi na magiging normal. Ang simpleng bahay sa Liliw ay unti-unting nagiging entablado ng isang kwento na puno ng hiwaga, takot at pag-asa. At sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa dahil nandyan si Bantay, ang aking tahimik na protektor na handang harapin ang anumang panganib para sa akin at sa aming maliit na pamilya. Ngunit hanggang kailan kaya naming kayanin ito? At ano pa ang mga lihim na naghihintay na madiskubre? Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang gabing unti-unting nabunyag ang tunay na kulay ng buhay namin ni Giovanni at ni Bantay. Ako si Luningning, mula sa tahimik na bayan ng Liliw, Laguna, na ngayoy nahaharap sa isang kwento na puno ng di inaasahang pangyayari. Lumipas ang mga araw na puno ng mga kakaibang karanasan. Si Bantay, na dati simpleng alaga lang, ay naging mas alerto, mas maingat, at tila may misyon na hindi ko maintindihan. Minsan, habang nagluluto ako ng hapunan, bigla niyang nilapit ang ulo sa aking tuhod at ang mga mata niya ay tila naglalaman ng mga lihim na gustong iparating. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin iyon, ngunit unti-unti akong nagiging bukas sa presensya niya. Isang gabi, nang wala si Giovanni sa bahay dahil sa kanyang trabaho sa gabi, naramdaman ko ang kakaibang lamig na bumabalot sa aming tahanan. Ang mga bintana ay bahagyang nanginginig dahil sa malakas na hangin at ang mga anino sa paligid ay parang humahaba at kumikilos.
Sa gitna ng dilim at katahimikan, narinig ko ang tahol ni Bantay na tila ba nagbabantay sa isang hindi nakikitang panganib. Nilakad ko siya ng dahan-dahan at sa labas ng bahay, nakita ko ang isang maliit na liwanag na kumikislap sa dilim ng aming bakuran. Hindi ito normal na ilaw, parang isang mahiwagang apoy na naglalakbay sa gitna ng mga puno. Si Bantay ay tahimik na sumunod dito, na parang gusto niyang ipakita sa akin ang isang bagay na mahalaga. Habang sumusunod kami sa liwanag, naramdaman ko ang puso ko na kumakaba sa kaba at kuryosidad. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit alam kong may isang bagay na kailangang malaman. Makalipas ang ilang minuto, ang liwanag ay huminto sa isang lumang punong mangga sa tabi ng aming bakuran. Doon, sa ilalim ng mga sanga, may isang maliit na kahon na tila inilibing sa lupa. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon, ngunit ramdam ko na may malalim na kahulugan ang lalim ng lupa at ang laman ng kahon. Binuksan ko ito ng dahan-dahan at sa loob ay may mga lumang litrato, sulat at isang maliit na kwintas na may hugis ng araw. Ang mga litrato ay nagpapakita ng mga tao na hindi ko kilala, mga mukha na puno ng emosyon, mga alaala na tila naiwang nakatago sa panahon. Habang hawak ko ang mga ito, naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan na bumabalot sa aming tahanan. Parang ang lahat ng nangyayari kay Bantay at sa amin ay bahagi ng isang mas malawak na kwento na kailangang tuklasin. Nang bumalik kami ni Bantay sa loob, naramdaman ko ang isang bagong lakas, isang panibagong pag-asa na kahit gaano pa kahirap, kakayanin namin ang mga pagsubok na darating. Ngunit hindi ko maiwasang magtanong. Ano pa ang mga lihim na nakatago sa aming nakaraan? At hanggang saan aabot ang kwento na ito? Hindi ko pa alam, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang buhay namin ni Giovanni at ni Bantay ay nagbago na magpakailanman. At ako, si Luningning, ay handang harapin ang bawat hamon na darating. Hindi ko pa rin maipaliwanag hanggang ngayon kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Ang gabing ang lahat ng aking takot, pagdududa at pangamba ay naging isang malakas na alon ng emosyon na bumalot sa akin ng buong buo. Ako si Luningning, mula sa Liliw, Laguna, isang babae na sa kabila ng kanyang simpleng buhay ay napasok sa isang kwento na puno ng misteryo at kakaibang pangyayari. Matapos namin ni Giovanni at Bantay ang pagtuklas sa lumang kahon sa ilalim ng punong mangga, unti-unting bumukas ang mga pinto ng aming nakaraan. Ang mga litrato, sulat at kwintas ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang koneksyon, hindi lang sa aming bahay, kundi pati na rin sa mga taong dati nang naninirahan dito. Parang may mga kwentong hindi pa nasasabi, mga lihim na kailangang ilahad. Ngunit higit pa rito, ang mga pangyayari pagkatapos ng pagtuklas ay nagdulot ng matinding pagbabago sa aming buhay. Si Bantay, na dati isang simpleng aso lamang, ay naging mas maingat, mas alerto, at tila ba nakikinig sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Minsan, habang naglalakad kami sa bakuran, naririnig ko siyang bumubulong, tila ba nakikipag-usap sa mga anino ng gabi. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa bahay, naramdaman ko ang kakaibang presensya na bumabalot sa paligid. Ang mga alon ng hangin ay tila may dalang mga lihim at ang mga anino ay gumagalaw sa paraang hindi pangkaraniwan. Sa kabila ng aking kaba, si Bantay ay tahimik na nakaupo sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, parang nagbabantay laban sa anumang panganib. Habang iniisip ko ang mga pangyayaring ito, naalala ko ang mga salita ni Giovanni noong una naming pinag-usapan ang tungkol kay Bantay. Hindi lang siya basta aso, Luningning. Siya ay bahagi ng pamilya at higit pa doon, siya ay tagapag-alaga ng ating tahanan. Noon, hindi ko pa lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit ngayon, ramdam ko na ang lalim ng koneksyon namin ni Bantay. Siya ang aking tahimik na tagapagtanggol, ang aking kasama sa mga gabing puno ng dilim at takot. Sa kabila ng lahat, siya ang dahilan kung bakit naramdaman ko ang kapanatagan sa gitna ng unos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi mawawala ang mga tanong sa aking isipan. Ano ang tunay na kwento sa likod ng lumang kahon? Sino ang mga taong nasa mga litrato? At ano ang papel ni Bantay sa lahat ng ito? Habang patuloy ang gabi, naramdaman ko na ang aming kwento ay hindi patapos. Marami pang mga lihim ang nakatago sa dilim at ako ang kailangang maghanap ng mga sagot. Ngunit handa na ba akong harapin ang mga ito?
At ano ang mga pagbabagong naghihintay sa amin sa mga susunod na araw? Ang mga sagot ay unti-unting bubukas, ngunit sa ngayon, ako'y nananatiling nakaupo dito, kasama si Bantay, naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At sa bawat tibok ng puso ko, alam kong may mga bagay na kailangang malaman, mga bagay na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko inaasahan na ang kwento namin ni Giovanni at ni Bantay ay magkakaroon ng ganitong hindi inaasahang liko, isang pangyayaring magpapabago sa lahat ng aking pananaw sa buhay. Ako si Luningning, mula sa payak ngunit makulay na bayan ng Liliw, Laguna, at ngayon ay bahagi ng isang kwento na puno ng hiwaga at pagsubok. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, biglang may kumatok sa pintuan. Hindi karaniwang oras iyon ng pagbisita, mga hating gabi na, at ang hangin ay malamig na nagpapalambot sa paligid. Nang buksan ko ang pinto, wala akong nakita kundi isang maliit na sobre na nakalagay sa sahig. Walang pangalan, walang sulat, tanging isang misteryo. Habang hawak ko ang sobre, naisip ko na ito ang simula ng isang bagong kabanata. Nang buksan ko ito, may laman itong isang lumang larawan ng isang babae na may maladyosang aura, nakatayo sa harap ng aming lumang bahay. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salita. Ang lihim ng Bantay ay nakatago sa puso ng nakaraan. Hindi ko maintindihan agad ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Parang isang paalaala na may mga bagay na kailangang tuklasin, mga kwento na kailangang ilahad. Kinabukasan, kinausap ko si Giovanni tungkol sa natanggap kong sobre. Napatingin siya sa akin ng may halo ng kaba at pagka-curious. Luningning, may mga bagay sa buhay na hindi natin agad maiintindihan, sabi niya, pero kailangan nating harapin ang mga ito ng magkasama. Ngunit bago pa man namin mapag-usapan ng mabuti ang tungkol sa larawan, may nangyari na hindi ko inaasahan. Habang naglalakad kami sa bakuran, biglang tumakbo si Bantay papunta sa isang bahagi ng bakuran na dati naming hindi pinapansin. Doon, sa ilalim ng lupa, may isang maliit na hukay na tila bagong gawa. Nagdesisyon kaming maghukay, at sa bawat palakpak ng pala, naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon sa paligid. Nang maabot namin ang iniluklok na kahon, natuklasan namin ang isang lumang diary na puno ng mga sulat at kwento ng isang pamilya na nanirahan dito noon. Sa pagbasa namin ng mga salita sa diary, unti-unting lumabas ang mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa ng aming tahanan. Ang mga sulat ay nagbigay linaw sa mga kakaibang kilos ni Bantay at sa mga pangyayaring hindi namin maipaliwanag. Ngunit habang mas lumalalim ang aming pagbasa, napagtanto namin na may mga panganib na nagmumula sa mga lihim na ito, mga panganib na maaaring makaapekto sa aming buhay ngayon. Sa gitna ng aming pagkabigla, naramdaman kong may mas malalaking bagay pa kaming kailangang harapin. Hindi ito simpleng kwento ng isang aso at ng kanyang pamilya. Ito ay kwento ng nakaraan at kasalukuyan na nagsasalubong sa isang kakaibang paraan. Ngunit paano kami makakaharap sa mga pagsubok na ito? Ano ang mga susunod na hakbang? At sino ang taong nagpadala ng misteryosong larawan? Hindi ko pa alam ang mga sagot, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang buhay namin ni Giovanni at ni Bantay ay hindi na magiging dati pa. At ako, si Luningning, ay handang harapin ang bawat hamon na darating kahit pa ito ay puno ng dilim at misteryo. Hindi ko inakala na ang aming simpleng buhay sa Liliw ay magiging sentro ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa. Ako si Luningning, isang babae na noon ay takot lamang sa mga aso, ngayon ay kasama ang dambuhalang si Bantay sa isang kwentong puno ng misteryo at pagsubok. Pagkatapos naming makita ang lumang diary sa ilalim ng aming bakuran, unti-unti naming binuksan ang mga pahina ng nakaraan. Ang mga sulat ay puno ng kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na tila ba nagbabanta sa aming katahimikan. Ngunit habang binabasa namin, may mga bahagi na tila hindi na dapat malaman, mga lihim na naglalaman ng panganib. Isang gabi, habang ako'y nagbabasa ng diary sa sala, naramdaman ko ang biglang lamig sa paligid. Napatingin ako sa paligid at doon ko nakita si Bantay na nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa isang sulok na tila may tanong na gustong sagutin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, parang may sinasabi na hindi ko pa naiintindihan. Bigla, may narinig akong malalakas na yabag sa labas ng bahay.
Lumabas ako upang tingnan at nakita ko si Giovanni na nililingon-lingon, halatang may iniisip na hindi niya mailabas. Luningning, may mga bagay na kailangang malaman, ngunit hindi pa panahon, sabi niya ng mahina. Ngunit bago pa man namin mapag-usapan ng mabuti ang mga pangyayari, may naramdaman akong kakaibang presensya. Sa likod ng aming bakuran, may mga anino na gumagalaw ng mabilis, na parang may mga matang nagmamasid sa amin. Si Bantay ay nagbantay ng maigi, ngunit ang takot na aking naramdaman ay hindi ko matatakpan. Ang mga lihim ng nakaraan ay tila ba bumabalik upang guluhin ang aming katahimikan. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit alam kong hindi na kami ligtas sa aming sariling bahay. May mga puwersang naglalakbay sa dilim at kami ang kanilang target. Sa kabila ng lahat, si Bantay ay nananatiling tahimik na tagapagtanggol, ngunit sa kanyang mga mata nakikita ko rin ang pagkaalarma. Ang kwento namin ay hindi pa tapos. Sa bawat gabi na lumilipas, lumalalim ang misteryo at unti-unting nahahati ang aming mga buhay sa pagitan ng katotohanan at takot. Ngunit hanggang kailan namin kayang tiisin ito? At ano ang mga susunod na hakbang upang mapanatili ang aming kapayapaan? Hindi ko pa alam, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang buhay namin ni Giovanni at ni Bantay ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago, at ako, si Luningning, ay kailangang maging matapang upang harapin ang mga hamon na ito. Hindi ko maisip kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang bigat ng mga nangyayari sa amin ni Giovanni at ni Bantay. Ako si Luningning mula sa payak na bayan ng Liliw, Laguna, na ngayoy nahaharap sa isang kwento na tila ba walang katapusan ang misteryo at panganib. Habang lumalalim ang gabi, nararamdaman kong ang bawat sandali ay puno ng tensyon. Ang dating tahimik na bahay ay naging entablado ng mga kakaibang pangyayari, mga aninong gumagalaw sa dilim, mga yabag na pumupuno sa katahimikan, at ang walang humpay na pagtingin ni Bantay sa mga sulok ng silid na tila ba may hinahanap na hindi namin nakikita. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sofa, naramdaman ko ang lamig na tila bumabalot sa buong katawan ko. Ang mga ilaw ay nagningning ng bahagya, at ang mga anino ay lalong humaba sa mga pader. Si Bantay ay nakahiga sa tabi ko, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang punto sa kwarto, puno ng alerto at tensyon. Biglang may narinig akong malakas na kaluskos mula sa labas. Tumayo ako ng mabilis at nang buksan ko ang pintuan, nakita ko ang mga anino ng mga nilalang na dumadaan sa aming bakuran. Ang puso ko ay kumakaripas ng mabilis, ngunit sa kabila ng takot, alam kong hindi ako nag-iisa. Nariyan si Bantay, handang ipagtanggol ako mula sa anumang panganib, ngunit ang tunay na gulat ay nangyari nang makita ko ang isang tao na nakatayo sa dilim, nakasuot ng maitim na damit at may mga matang nagliliyab ng kakaibang liwanag. Hindi ko siya kilala, ngunit ramdam ko ang kanyang presensya na puno ng kasamaan at kapangyarihan. Sa mga sandaling iyon, alam kong ang buhay namin ay hindi na magiging dati pa. Ang mga lihim ng nakaraan ay bumangon at ang aming tahanan ay naging larangan ng isang labanan na lagpas sa aking pangunawa. Si Bantay ay tumayo, ang kanyang katawan ay nanginginig ngunit puno ng tapang. Siya ang aking kasangga sa digmaan na ito at ako ay handang sumama sa kanya kahit pa ang panganib ay nagbabadya sa bawat sulok. Ngunit paano kami makakaligtas sa puwersang ito? Ano ang mga susunod na hakbang na dapat naming gawin? At ano ang tunay na layunin ng taong ito na dumating sa aming buhay? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa aking isipan, habang ang gabi ay nagiging mas madilim at ang panganib ay mas lalong lumalapit. Ngunit kahit sa gitna ng kadiliman, may isang bagay na malinaw, hindi kami susuko. Ako, si Giovanni at si Bantay ay magtatagumpay sa laban na ito, kahit pa ang kapalaran ay nakataya. At sa kabila ng lahat, ang kwento namin ay patuloy na isusulat, puno ng tapang, pag-asa, at pagmamahal na walang hanggan. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng damdamin na bumalot sa akin nang dumating ang gabing iyon, ang gabing ang lahat ng lihim, takot, at pag-asa ay nagtagpo sa isang matinding sandali. Ako si Luningning mula sa Liliw, Laguna, at sa mga nakaraang buwan ay naharap sa isang kwento na tila ba hindi ko na kayang kontrolin. Habang nakatayo ako sa gitna ng madilim na sala, si Bantay ay nasa aking tabi, tahimik ngunit matatag, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng tapang. Si Giovanni naman ay nakatayo sa pintuan, hawak ang cellphone at tila naghahanap ng tulong.
Ngunit alam ko, ang laban na ito ay hindi lamang laban ng lakas, kundi laban ng puso at pananampalataya. Biglang lumabas sa dilim ang isang anino, isang tao na may kakaibang aura na nagpapakilabot. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at lihim, at ang kanyang mga kamay ay tila may kapangyarihang hindi maintindihan. Hindi ko maintindihan kung ano ang nais niyang makamit, ngunit ramdam ko na ang aming buhay ay nasa panganib. Si Bantay ay tumayo ng buong tapang, inilabas ang kanyang matatalim na pangil at tumahol ng malakas na parang nagbabala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lakas ng aming samahan, isang tatlong pusong nagkakaisa laban sa dilim na sumasalubong. Ngunit bago pa man tayo makalabas sa laban na ito, may isang bagay ang biglang naalala ko. Isang lihim na nakatago sa lumang diary, isang mensahe na nagsasabing ang pag-ibig at katapangan ang tanging sandata laban sa anumang dilim. Habang nilalabanan namin ang anino, naisip ko na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa pisikal na anyo, kundi sa pagmamahal na nagbubuklod sa amin. Si Giovanni, ako, at si Bantay, tatlong nilalang na pinagbuklod ng tadhana at ng isang kwento na hindi matatapos sa isang gabi lamang. At habang naglalaban kami sa dilim, naramdaman ko ang isang panibagong simula, isang pag-asa na kahit gaano man kalakas ang unos, ang pagmamahal ay laging mananaig. Ngunit bago matapos ang gabi, may isang huling tanong na nananatili sa aking puso. Ano ang tunay na kwento ni Bantay? At hanggang saan ang lalim ng aming pagkakaugnay? Ang sagot ay nasa hinaharap, isang misteryo na kailangang harapin, isang kwento na patuloy na isusulat. At sa huling sandali ng gabing iyon, habang nilalabanan namin ang dilim, napagtanto ko, ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa isang aso at dalawang tao. Ito ay kwento ng pamilya, ng tapang, at ng pag-ibig na walang hanggan. At dito sa maliit na bayan ng Liliw, Laguna, nagsimula ang isang bagong kabanata. Achoo!